Sinadya ng mga opisyales ng iba't ibang Maxim Riders Group ang tanggapan ng sangguniang panlunsod ng Mabalacat City nitong Lunes, January 26. Gusto umano nilang malinawan tungkol sa panukalang batas na naglalayong patigilin ang operasyon ng mga motorcycle for hire company sa syudad na walang kaukulang permit. First, hindi po kami kalaban, hindi po kami galit, at hindi pa po talaga kami kasi ang gusto po namin is talaga na mag-comply kasi ang sabi po dun sa bumabalita is ganito si Maxim, nire-required namin na requirements, until now wala pa. Lumarap po kami rito dahil ang gusto po namin is, yun nga po, lumapit sa inyo, alamin at ano po yung tamang proseso at ano po ang kailangan po ng Mabalacat para po kami na po mismo mag-push kay Maxim kasi si Maxim po, meron naman. Ang nangyayari po, iba-iba ng istorya. Mag-umpisa pa po tayo ng 3 years ago or ano po. 6 years ago. Dito na po tayo ngayon. Back to zero na lang po guys. Ihingi na lang po kami kung ano pong kailangan para doon po kami mag-umpisa at magko-comply. Sa nasabing dialogo, ipinaliwanag ni Vice Mayor Jun Castro at Committee on Transportation Chairperson Councilor Errol Soliben na nais lamang nila na kumuha ng permit ang rider-hailing firms na nag-o-operate sa syudad tulad ng Maxim at magkaroon ng opisina dito. At magkaroon kayo ng opisina sa City of Mabalacat. For that purpose, yung safety and security po ng pasahero, mabigyan natin sila. Kasi pag may nangyaring aksidente, kung wala kayong opisina, sino po maabuhin namin? Ito po. Tapos ang sisi sa tao sa mga nanunungkulan, bakit pinabayaan nyo? Nag-ooperate yan, wala naman palang business permit. Walang opisina. Kolorum, kakabi nila. Aminado naman ang mga rider na sa kasalukuyan, illegal o kolorum na may tuturing ang kanilang pamamasada sa Mabalacat City, kaya willing umano silang makipagtulungan upang hindi na sila mahuli at magmulta. Kasi hindi pa siya approve, kaya wala siyang MC taxi. Kaya nagpupulat yung mga customer doon sa pabili. lang. Pabili. Kaya po, kahit yung non-pro, pwede silang ayun yung pinaka-bother ko. Magiging standard po na tayo, magpo-comply tayo, gaya na sinasabi ko. Masusunod po yun. Kami po yung training ng mga customer, ay yung mga riders. Magpo-comply po tayo, basta sunod po tayo sa procedure. Ngayon po, yun yung requirements nyo. Kami po mismo magpupush kay Maxim company na ganito yung kailangan nyo, ba't di kayo mag-comply? Kasi kami rider lang kami. Kami yung napapahamak sa inyo. Hindi po ba? Kasi po, gusto din namin kumita. Pero kung ganyan po yung nangyayari, natatakot kami, araw-araw, nasibilitan kami. Araw-araw, ako, naka-impound yung motor ko. Oh, pero ito na po yung trabaho ko, siyempre. Go pa rin, kahit matigilan ako. Pero kung naging legal, maniwala po kayo, yung Maxim, meron po siyang insurance. Nagbibigay po siya sa mga rider na kapag top rider ka, meron po ganito. Pero sa ngayon po, wala po yun kasi illegal po siya. Aminado po kami, bawal yun. So, galing po sa inyo yan, ha? Aminado po kami, bawal. Ang lawak ng isip nyo. Very good po. Kasi yung iba pong riders na nababasa po namin na nagko-comment. Hindi po sir. Nakulihan po kami, sir. Bakit hindi po riders yun? Nagsasabay Kaya po yung Maxim, nung nasa iyo kayo, sir, sigurado kumanin yan na hindi kami nag-a-allow ng totoo po yun. Kapag po may nag-report na customer na nagkakasting ko, nagganito, matatanggap po yung rider na yun. Maniwala ko kayo. Ibig sabihin yung Maxim mismo, hindi na natin tolerate ang Hindi po. Wala mo ulit. Kasi bawal po yan. Sa lahat po ng mga na-orient. Kaso Yung mga oriented lang po na rider. yung customer po, yung nagre-request talaga. Ang customer po, sir, ay pabili, ano lang po ako. Nag-book sila lang pabili siya pero yung iko ko. Kasi nagulat ako yung app talaga, walang delivery. Ay, walang angkas, delivery lang. Nangako naman ng mga rider na tutulong na maipaabot sa management ng kanilang kumpanya ang mga requirement ng SP. Kaugnay nito, hiniling nila ang commitment ng sanggunian na papayagan na silang malayang pumasada kung makokompleto ang mga dokumento. Kami na po mismo ang mismong hihingi or kakalampag sa Maxim Company para po maibigay talaga yung mga kailangan na documents ng Mabalacat City. Para sa amin mga riders talaga, ma'am, it's very good para sa amin yan. Kasi safety po ng mga riders and then yung siyempre yung mga customer din po namin, kailangan din po namin yun. At least magiging aware kami kung ano man mga kailangan na safetyness po para sa mga riders nga po at saka sa mga customer namin. Kabilang sa hinihingi ng SP batay sa proposed ordinance ay ang certification mula sa LTFRB na extended ang kanilang pilot testing permit, kumuha ng business permit at magpasa ng listahan ng mga rider na papasada sa syudad. Ngunit hindi pa umano pinal ito dahil dadaan pa sa public hearing ang panukalang batas. Ipinaliwanag din ni Councilor Soliben na ang problema sa pagitan ng TODA o mga nagtatricycle at mga rider ay hindi masusolusyonan kung laging questionable at illegal ang operasyon dito. Kaya naman ito raw ang nagtulak sa kanila upang solusyonan at pag-usapan ang problema. Walang po magbigay linaw, bakit po namin kinonsider
ang proposed ordinance po niyan. Dahil po recently po, tuloy-tuloy po ang mga incident reports na nakakarating po sa aming tanggapan. So, andyan po ang alitan ng mga TODA at Maxim na umaabot po sa pisikalan. May mga report pa po sa amin na napalo ng baseball bat, nanutok ng barel, mga minor de edad na nagmamaneho, nakikigamit lamang po ng applications ang driver. So iba-iba pong incident report. So bilang committee chairman po, kailangan po natin mag-isip ng initial action. So alam niyo po, nakakalungkot pong isipin na pag ang nanunungkulan po ay hindi umaksyon sa kabila po ng mga insidente na nangyayari at may umabot po na may nasawing buhay, ang sisi po ng tao sa gobyerno. At nakakalungkot din po, pag ang nanunungkulan po, sumunod po sa tama at legal, ang sisi at galit pa rin po sa amin pong mga nanunungkulan. Pero hindi naman po namin sinabi na yun na po talaga yung solution. So nagkama po kami sa proposed ordinance po na yan, hanggat hindi pa po sana nakakapag-comply ng mga legal documents and proper process ang Maxim po. Binigyang diin naman ni Vice Mayor Castro na ang mga pasahero ng mga rider ang unang makikinabang kung legal at may permit ang kanilang mga sinasakyan. Paglilinaw niya, hindi umano ibaban o ipagbabawal ang motorcycle for hire service. Pasusunod rin lamang ang mga ito sa regulasyon at magpasa ng requirements. Dalawa, makikinabang sila yung sa security, no? Yung sa security na kailangan kapag pumapasala ka, kailangan naka-insured unang-una yung sasakyan mo. Kaya may TPL, di ba? Mayroong mga kaukulang third-party liability ang ibig sabihin ng TPL. Makikinabang yung taong bayan. Ang gusto po namin gawin ay maging legal lang ang lahat. Wala po kaming pinapaboran at wala kaming sinisingle out dito na sinasabi nila bakit Maxim lang. Hindi po. Even the TODA, lahat po ng ailing up sa siyudad ng Mabalacat, basta hindi rehistrado, apektado po dito sa gagawing ordinansa. At po kami nagbaban, nagre-regulate kami at nagpo-prohibit kami dun sa mga hindi nakarehistro. Dagdag naman ni Soliben, hindi lamang iaayos ang operasyon ng rider-hailing firms, maging ang implementasyon ng fare matrix sa mga TODA ay sabay na ring isasalang sa mga pagdinig ng SP para tumugon sa reklamo ng mga pasahero. Naririnig po namin yung mga saloobin po ninyo pagdating po sa mga TODA na hindi po sumusunod sa fare matrix dito po sa ating lungsod. So napakarami pong comments na gano'n at alam po namin yan. Kaya naman po may sinusulong po tayo na mas malinaw, mas matibay at may pangil na fare matrix dito po sa Mabalacat City. Kasabay po niyan ng mga following committee hearings po na magagawa po dito sa Sangguniang Panlunsod. Suportado naman umano ni Councilor Timmy D ang layo ng sanggunian na mabigyan ang mga Mabalakenyo ng komportable at mabilis na transportasyon, ngunit hindi dapat nakokompromiso ang kanilang seguridad. Tatanong ko lang po, pag kayo po ba na aksidente, alam niyo po ba kung saan kayo pupunta? Meron po ba kayong data kung ilan na yung na-aksidente? Di po ba? Wala. Wala po nakapag-comply kasi. Bakit po? Unang-una, ilang beses na po namin sinabing magkaroon po sila ng sarili nilang opisina. Mag-apply po sila ng business permit. Magkaroon po sila ng mga safety precautionary measures. Mag-apply nga ako ng vaccine ngayon. Mamaya, mabibigyan ako ng pwede na akong mag-angkas. Wala namang masama dyan eh. Actually, yung vaccine na yan, nakakabuti yan. Nakakatulong yan sa mga mamayan. Bakit? Sa Clark, bawal ang tricycle. Mas mahal ang tricycle. Mas mabilis kasi mas nakakasingit ang mga nakamotor. Pero, yung pinag-uusapan natin dito, yung safety ba ng mga sumasakay, meron ba? Diba? Wala rin kasi. Wala rin kasi silang ginagawa. Dagdag naman ng Vice Alcalde, hindi na bago ito dahil 2019 pa nang maglabas ng Sangguniang Panlunsod Resolution para magkaroon ng permit ang motorcycle for hire service sa syudad. Kaya isang ordinansa umano ang kanilang sunod na hakbang para mapasunod na ang mga ito. Hinapit na nga na mabanyo, magpitong banyo, binyamin palugit karela para maglingkod. Until today, uling iya pa po approving ordinansa at any man masisingle out yung Maxim. Nung ako karela, pandalasan lalang lingunan, yalang karelang document. Sa ngayon, hindi pa umano ganap na batas ang panukalang ito. Magkakaroon pa ng public hearing kung saan lahat ng stakeholder, eksperto at concerned government agencies ay iimbitahang dumalo para tumulong na mabalangkas ang batas na panalo ang lahat ng Mabalakenyos. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.